Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Raso Lacampo. And today is August 13, 2025 and our topic is all about bakit ako Kristiyano. So our concept is all about prophecia or prophecy. So mula sa unang pahina ng Genesis hanggang sa huling kabanata ng Pahayag, ang Biblia ay nagsasabi ng iisang kwento, paglalang, pagbaksak, pagtubos at kaganapan na pinatutunayan ng mga propesiyang natupad na. Nagsimula ang daloy ng kasaysayan sa paglikha ng mundo sa Genesis 1, ang pagpasok ng kasalanan sa Genesis 3:15, ang pagdating ng manunubos sa Isaiah chapter 53 at ang tagumpay ng kanyang kaharian sa Daniel chapter 2 verse 44 and Pahayag chapter 21. So yung bawat natupad na propesiya ay nagpapatibay na ang kasulatan ay hindi gawa-gawa ng tao kundi salita mismo ng Diyos. So ang kanyang mga pangako noon ay natupad at ang kanyang mga pangako para sa hinaharap ay tiyak ding mangyayari. So our Bible readings for today is all about Isaiah chapter 46 verse 9 and 10. ASND version, alalahanin ninyo ang mga nangyari noong una, ako ang Diyos at walang iba. Ako lang ang Diyos at wala nang iba pa. Alam ko na ang mangyayari bago pa ito nangyari at ang lahat ng nilalayon ko ay tiyak na mangyayari. So ngayon down na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is, ang Biblia ay napatunayan sa pamamagitan ng natupad na propesiya, na mga propesiya. So yung katuparan ng propesiya sa kasaysayan ay nagpapatunay na ang Biblia ay totoo at mula sa Diyos. So hindi ito katang-isip, kundi kaganapan ng kanyang banal na plano. Second is Jesus ang sentro ng lahat ng propesiya. So mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, si Kristo ang paksa at katuparan ng mga pangako ng Diyos dahil siya ang susi sa pag-unawa ng buong kasulatan. And lastly, ang hinaharap ay nakaselyo sa mga pahina ng Biblia. So yung mga pangakong hindi pa natutupad ay tiyak ding mangyayari gaya ng pagbabalik ni Kristo at ang bagong langit at lupa. Ang salita ng Diyos ay hindi mabibigo. So ngayon down na tayo sa ating application. So yung first application is manindigan sa katotohanan ng Biblia. So syempre sa panahon ng maraming maling turo is dapat natin panghawakan na ang salita ng Diyos ay tiyak at totoo. So wag tayong matitinag sa ating pananampalataya. Second is ang hangaring makilala si Kristo habang pinag-aaralan ng Biblia. So, hindi lamang kaalaman ang ating hinahanap, kundi mas malalim na relasyon sa Kanya na siyang sentro ng lahat ng kasulatan. And lastly, ibahagi ang ating kasulukuyan at hinaharap na pag-asa kay Kristo. So, yung ebanghelyo ay mabuting balita ng kaligtasan at tiyak na pag-asa. So, dapat ipabot natin ito sa iba upang sila rin ay magkaroon ng katiyakan. So, ngayon dako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about paano ka binibigyan ng katiyakan ng katuparan ng mga pangako ng Diyos sa nakaraan tungkol sa kanyang mga pangako sa hinaharap. So, para sa akin, ang katuparan ng mga pangako ng Diyos noon ay nagpapatunay na siya ay tapat at makapangyarihan. So, kung natupad ng kanyang mga sinabi tungkol sa pagdating ni Kristo, sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, tiyak ding matutupad ang kanyang mga pangako sa aking hinaharap or sa ating hinaharap. So, kabilang na ang buhay na walang hanggan at kawalhatian sa piling niya. So, syempre, ilalahat ko naman po aking natutunan sa devotion natin ngayong August 13. So, natutunan ko po sa devotion na ito na hindi ako dapat mangamba sa mga darating sapagkat ang parehong Diyos na tumupad noon ay tutupad din ngayon at bukas sa aking buhay. Ipapamuhay ko ito sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya sa lahat ng oras at pagbabahagi ng pag-asa ito sa iba. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa iyong katapatan at sa mga pangako mong natupad na nagpapatibay ng aming pananampalataya. Lord God, tulungan mo po kaming pagtiwala ng lubos sa iyong mga salita at mabuhay ng may pag-asa sa hinaharap. Lord God, gamitin mo po kami upang maibahagi ang ebanghelyo at ang katiyakang ito sa iba sa pangalan ni Jesus. Amen.